lahat sa umagang ito. Nakita niyo ba mukhang liwayway? Ngunit umuulan. Kaya niyo pumatak ang banal na spirito sa atin. Banal na spirito na makapangyarihan. Tayo itumindig. Manalangin pagdidilihan ng ating panalangin sa ating Panginoon. Okay. Panginoon, maraming salamat sa pagtitipong ito na ngayon kami nagsama-sama muli sa panambang ito. Panginoon, kami po ay muli nagpapasalamat. Kahit na dito po ay umuulan, lubos pa rin kami nagpapasalamat. Kahit lubos pa rin pupuri, aatong pa rin kahit ganitong umuulan. Dahil naniniwala po kung aaraw pa rin pagkatapos ito, Panginoon. Panginoon Lord, aking ko pinapanalangin sa inyo, aking pastora, panalangin ko Lord na may bibigyan po niya kanyang message, ang iyong mga salita. At panalangin ko rin Lord ka, kasi po ay magkaroon ng lakas, competence, at talangin ko rin Lord ka, bigyan siya ng karunungan. Upang lahat po ng mga nawawala pa po sa iyong awan, gaya po ng mga tupa, ay may balik sa iyong kawan. At panalangin ko rin Lord God na mga nangingigo pa kung tupa ay may balik sa iyong kawan. At hanapin, Panginoon Lord God, ang iyong presensya. Panginoon Lord God, alam mo rin po ang mga sound system. At ang mga worship team. Dalayan ko Lord na maging kapanapanabik ang kanilang tugtugin para sa iyong presensya, sa iyong kapurihan, Panginoon Lord. Dalayan ko rin po, Panginoon Lord, na marami pong babalik at manunumbalik sa iyong piling, Panginoon Lord God. At makakilala sa iyong pagmamahal, Panginoon Lord God. Panginoon, dalayan ko rin po ang aming mga ginagamit, mga sound system. Dalayan ko po, Panginoon Lord God, at daluyan ng iyong banal na spirito ang mga ito at marami ang makapakinig. Panginoon, dalayan kong punitin po ang sendo ng pagkakasala sa amin. At alain ko po, Panginoon Lord God, na kami ay lalapit sa iyong walang pagkakasala. Panginoon, patawarin po kami sa mga pagkakasala. Salamat, Panginoon Lord, nakatuo pang palad namin ngayon. Thank you, Lord God. In Jesus Christ, po yan. Amen. Amen. Nakatuo pang palad. Okay. Mga kapatid, brothers and sisters. Hindi nagwamaliw ang pagmamahal ng ating Amen! Hallelujah! Ngayon, sino sa inyo ang gustong testimonya? Simulan na magtalumpati rito sa harapan. Opo, sino ba ang gusto magtestimonya? Gataw mo na. O, Tinas. Si Kuya Nomer. Welcome natin si Kuya Nomer. Welcome. Morning po sa lahat. Nagpapasalamat po ako sa favor ng Lord. Kasi po yung tuberculosis is set up po sa mata. Alam niyo po, maganda ang dinalita sa akin ng doktor. Sarado na yung pinakahiwa nito. At okay na, hindi na masyadong delikado. Napasalamat po sa ginamit ng doktor. Okay na, hindi na siya delikado. Pwede na akong hindi magsalamin ng sa mata. Salamat po. Napasalamat po ako yung ginanap namin ng prayer and fasting. Okay naman po. Binigyan kami ng kalakasan ng mga elder. Although ilan po lang kami, pero salamat sa Lord na ito ng pagbaba ng Spirit sa amin. Bumang Spirit sa aming kalagitnaan ng prayer and fasting. At salamat sa buhay ng mga elder, sa buhay ng Pastora Joy. At ipapagtagumpayan natin ang lahat ng mga pagsubok na dumaraan sa church na ito. Amen. Meron po. Sama-sama po lang tayo mag-pray. Alam natin na may gagawin ng Lord sa iglesia nito. Amen po? Amen. Sa Diyos ang papuri.
Diba, sinabi ko, brothers and sisters, na ang Panginoon ko rin na manggagamot at lahat ng ating mga sakit ay kayang pag-ibig. Kaya dapat maniwala tayo gagaling at tayo gagaling nga sa Marcos 11, Kabanata 11, versikulo 24. Maniwala kayong sa inyong mga panalangin na ang yung panalangin na tupad na, yun ay mangyayari na. Okay, sino pa ang susunod na magkarompati? Ako na! Kaya na yung matindi yun, matindi nga yun, matindi. Wala ko? Wala ba? Ako na lang ba? Sabi nga nila, kailangan daw po ay kahit po MC, pwede rin magsalita. Yes. At matagal na nangyari ko. Ano niyo ba ang time na pumapag-dinay? Kasi pauwi ako noon. Ang dami ko dati makatrabaho noon na nasa building na hindi makalabas dahil ang lakas ng ulan. Pati yung hangin sabay yung malakas. Ako naman, sabi ko, sa sarili ko, uuwi na lang ako. Kasi naman may standard pa ako dito sa building na ito. Uuwi na lang ako. Ayan. Nagkapote na ako, nag-invite na ako. Ayan. Umalis na ako, tapos sumakay ako ng motor ko. Pag ako'y tumatakbo, ito pa lang sa highway, pakiramdam ko. Para ako lilipa rin, hindi ko malaman ang lakas ng hangin. Kala ko nga nilipad, pati yung motor. Basa lahat ang panel, basa ang short ko, basa ang pantalon ko. Kahit na nakapote ako, lahat ay basa sa akin. Tapos, pati yung side mirror ko basa, panel basa, lahat. Talagang lumabo lahat. Ikabago-bago ng motor, di ba? Ikabago-bago ng 2016. Tapos, pagdating ko dun sa Nangka, tapos diretso ng Ampi, baha. Buti nakarating. Sinulong ko yun. Kahit ganun, sinulong ko yun. Alam ko po na hindi ko pwede ma-stranded sa ganung lugar. Ang baha po natin yun dito. Ampid. Tapos po, pagdating ko sa, lumiko na ako, papunta dun sa, bumaba yung pa, napunta dito sa paa. Puti bumaba. Pagdating doon sa paakyat, medyo paakyat na ng konti, tumas na naman. Puti na hindi ako tumirik. Inabot na yung tambot, hindi pa rin tumirik mga kapis. Kapatid, salamat. Salamat sa Panginoon. Thank you. Nakabalik akong ligtas. Sabi nga, ang Panginoon ay tunay na nagpaprotekta sa akin. Kaya buting ang ating Diyos ay tunay na nagpaprotekta sa atin kahit na tayo ay makasalanan. Pero ang Diyos naman ay papatawad. So, gano'n na lang. Maiksi lang, hindi ganun kahaba. At simulan na natin ng papuri sa ating Panginoon. Good morning, everyone. Bless your name.
kami. Lord, pinaparanas mo ang maraming presensya mo sa aming lahat, Panginoon. Ama, maraming pong salamat sa umagang ito. Hayaan mo, Panginoon, ng iyong mga salita na aming mong dilidilihin, Panginoon, ay hindi mo po sa aming mga puso, Panginoon. At ito po, Panginoon, ay magsisilbi, Panginoon, na aral, magsisilbi, Panginoon, na, O Lord God, na kalakasan, Lord God, ng aming pananampalataya, Panginoon. Sabi mo, Lord, sa iyong mga salita, ang iyong salita ay magkabilang magtabang, Panginoon. At ito po, Panginoon, ay naghihiwa sa aming espiritu, Panginoon. Lord, hayaan mo sa umagang ito, Panginoon, mangusap ka sa bawat isa po sa amin, Panginoon. At hayaan mo, Panginoon, makita namin ang iyong kapangyarihan, ang iyong pagmamahal, Panginoon, ang iyong mga paalala sa aming mga buhay, Panginoon. Ama, maraming pong salamat at ito po ang aming sawag na langit sa matamis na pangalan ni Jesus. Everybody say, praise the Lord. Isa po ang malakas na palakpak sa Panginoon. Hallelujah! Praise God. Tunay nga na napakasarap po maglingkod sa Panginoon. Amen ba? Amen. Amen. Sige po, pwede na po tayong makaupo sa presensya ng Panginoon. At bubuksan po natin ang ating mga Bible sa 2 Timothy 4, chapter 4, 1 to 8. Okay? Sabi niya po rito, sige kung sino po yung may mga Bible, yung may mga apps po sa kanilang mga cellphone, sige, samahan niyo po akong basahin ito. Sabi niya po sa 2 Timothy chapter 4, verse 1 to 8. Sabi niya po rito sa NIV, in the presence of God and of Christ Jesus, who will judge the living and the dead, and in view of his appearing and his kingdom, I give you this charge. Preach the word, be prepared in season and out of season, correct, rebuke, and encourage, with great patience and careful instruction. Chapter 3, 2 Timothy chapter 4, verse 1 to 8. So, nasa verse 3 na po tayo. For the time will come when people will not put up with sound doctrine. Instead, to suit their own desires, they will gather around them a great number of teachers to say what their itching ears want to hear. They will turn their ears away from the truth and turn aside to myth. But you keep your head in all situations, endure hardship, do the work of an evangelist, discharge all the duties of your ministry, for I am already being poured out like a drink offering, and the time for my departure is near. Verse 7, I have vowed the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day, and not only to me, but also to all who have longed for his appearing. So, Panginoong Jesus, salamat, Panginoon, sa mga salita mo. Hayaan mo na magbibigay instruction po sa aming mga buhay ito, nagpapaalala, Lord God, at higit sa lahat, nagbibigay ng pag-asa, Panginoon Ama. Salamat po, at ito po ang aming sabot na langit sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. So, dito po sa book of 2 Timothy, ang author po nito ay walang iba kundi si Paul, si Apostle Paul. Okay? Sino po ang nakakakilala kay Apostle Paul? Amen. Praise God. Ang konteksto po nito is, sabi niya po rito, contains Paul's last ministry instruction to Timothy. Paul knows that he will not survive his current imprisonment, so he clearly and boldly charged Timothy, command him to hold to the faith he has seen and live. So dito, ang ating pong title
sinasagatan ko po itong a man who has a faithful, sabi niya dito, wait lang. Be a good fighter of faith until last breath. Be a good fighter until our last breath. Okay? At sabi niya po rito, sa introduction ko, Apostle Paul writes Timothy to encourage him to, despite the situation he is facing, the worst of all hardship is on impending death. So, nung sinulat niya po ito, si Apostle Paul po ay nasa kulungan at that time. And alam niya na yung pagkakakulong niya, ang pagkakakulong niya doon ay hindi niya alam kung siya po ay makakalabas pa or siya ay makakapag-preach pa, makakapag-share pa ng Word of God dahil at that time ay matanda na po si Apostle Paul. At dito po ay sumulat po siya. Nung nasa imprisonment, nung nasa kulungan siya, sumulat po siya ng liham kay Timothy. At sinabi niya doon na ipagpatuloy niya ang ginagawa ni Apostle Paul. Ipagpatuloy niya ang ginagawa niya. Dahil sa edad niya, sa lahat ng kanyang naranasan, ay nakikita natin na unti-unti na pong humihina ang pangangatawan po ni Apostle Paul. Amen po ba? At hindi lingid sa atin ang mga pinagdaanan ni Apostle Paul sa kanyang paglilingkod. Amen po, dahil sa kanyang eagerness na ma-share ang salita ng Diyos, anuman ang kanyang mga pinagdaanan, ipinagpatuloy niya po ito. Makamutan niya lamang ang tunay na pananampalataya sa ating Panginoon until the last breath. Amen? Tayo kaya, makakayanan kaya natin yung ginawa ni Apostle Paul sa kanyang paglilingkod? Bakit wala na mag-umimik? Amen. Bakit? Kitang-kita po ngayon. Meron pong ano ngayon? Bagyo. Tama po, lakas ng ulan sa labas. Pero, yung iba, nasaan na po? Salamat sa Lord dahil merong nag-response sa panawagan ng Panginoon sa Sunday na ito. Bakit? Sabi niya doon, the day that God have made for us to worship Him is a Sunday. Yung iba po, a Saturday. Amen? Ito yung araw na, nag-e-echo po. Ito yung araw na in-ordain ng Panginoon para siya ay sambahin. Wag po natin na sayangin ang pagkakataon na ginawa ng Diyos para sambahin siya. Amen po ba? Dahil kung iisipin po natin sa ating mga tahanan, kaya po natin siyang sambahin ng 4 na oras? Yung manalangin na lang po, nakakalimutan na natin. Ang hinihiling ng Panginoon ay 5 minutes or 2 minutes. Sabihin mo ng, Lord, thank you, gumising pa ako. Lord, thank you, humihinga pa ako. But sometimes, nakakalimutan natin. Amen po ba? Yung buhay paglilingkod pa kaya po. But salamat sa Lord dahil sumulat si Paul ng kanyang buhay paglilingkod upang sa ganon meron tayong magaya, meron tayong salamin at meron tayong meron tayong susundan sa kanyang buhay paglilingkod. Meron pong Bible na nagre-remind sa atin. Amen po ba? Salamat sa buhay ng mga lingkod ng Diyos na ginamit upang sumulat para sa atin sa kapanahunan po natin ngayon. Because kung wala ang mga lingkod ng Diyos na sobrang tiyagang sumulat, meron ba kaya tayong susundan sa panahon natin ngayon? Wala. Wala tayong susundan sa paglilingkod. Sila yung nauna, sila yung matyagang nagsulat sa pamamagitan ng banal na Espiritu para meron po tayong susundan sa panahon po natin ngayon. Amen ba? Kaya dito, sabi niya dito, naunawaan ni Pablo ang kahihinatnan ng buhay na ibinigay kay Kristo sa pamamagitan ng kanyang mga paghihirap.
at pagtitiis, isinuko niya ng buo ang kanyang buhay at nagtiwala sa kanya sa lahat ng bagay. Sinulat ni Pablo, sapagkat para sa akin, ang buhay ay para kay Kristo at ang kamatayan ay pakinabang. Amen. Yan sana yung ilalagay natin sa ating mga puso na ang sinabi ni Pablo, sapagkat para sa akin, ang aking buhay ay para kay Kristo. Nilikha tayo para maglingkod sa Panginoon. Hindi tayo nilikha para gugulin ang buong buhay natin sa mundong ito. Amen. Tayo ay nilikha para kay Kristo. At ang kamatayan ay pakinabang. Bakit? Dahil habang naglilingkod tayo, nakikilala tayo ng Diyos na naglikha sa atin. Habang naglilingkod tayo, habang nakikibaka tayo sa lupang ito, ang Panginoon ay nagagalak dahil may lingkod siyang gumagawa ng tapat sa Kanyang. Amen! Amen! Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Sabi niya po sa Philippians 1:21, "For to me to live is Christ and to die is gain." Amen po ba? For to me to live is Christ and to die is gain. Pakinabang po ito. Akala lang po natin na ang paglilingkod ay gumugugol lang tayo ng panahon, ng oras. No. Ang paglilingkod po ay isa po itong masarap or mabangong samyo sa harapan ng Panginoon. Kaya kahit na umuulan, kahit na bumabagyo, i-try natin or kailangan na tayo ay makapagsamba sa ating Diyos na buhay. Bakit? Yung naririnig natin salita ng Diyos sa ganitong klase ng pagsamba sa Kanya ay hindi na natin marinig sa ibang mga araw. Amen po ba? Bakit? Kasi busy na po tayo. Binigyan tayo ng Lord ng 7 araw. Binigyan tayo ng Lord ng 6 na araw para ikugulin ang ating buhay sa mga personal nating buhay. Amen po ba? Pero hinihingi lang ng Panginoon 1 araw, anak, 1 araw. Actually, hindi pa nga 1 araw eh. Tama po ba? 4 hours lang hinihingi ng Panginoon and yet hindi mo mabigyan. Tapos nag-e-enjoy ka sa air na binibigay sa atin ng Diyos. Nag-e-enjoy tayo sa kalakasan na binibigay ng Diyos sa buhay natin. Nag-e-enjoy tayo sa blessing na pinupur out ng Diyos sa buhay natin. Hindi man natin siya nakikita, pero gusto ng Panginoon na lagi tayong magpasalamat sa Kanya. Amen po ba? Praise the Lord. So, salamat sa isang pumalakpak. Glory to God. Praise the Lord. Okay, meron po tayong 4 lesson outline. Sabi niya po rito, sa first lesson natin is Paul charge to Timothy. Pangalawa po, Paul caution to Timothy. And number 3 lesson outline natin, Paul challenge to Timothy. So bakit na kay Timothy lahat? Kung iisipin natin, si Timothy po ay inalagaan niya spiritually. Amen po ba? Mula po nung pagkabata ni Timothy, nasa kanya na pong pangangalaga at tinrain niya po si Timothy nung panahon na sila po ay nangangaral at nagsama sila na mangaral ng salita ng Diyos. Talagang tinrain up niya, talagang ginawa niya po ang lahat para matrain po si Timothy. Amen po ba? Dito sa atin, sino po rito yung nagtitrain na? Sino po rito yung may mga tinitrain na, mga kapatid? Wala pa. So, kailangan mong maghanap ng ititrain mo like Timothy. Amen po ba? Dahil malaki pong advantage yan. Dahil tayo po ay, tumatanda na, humihina na. Kailangan meron tayong pagpapasahang mga Timothy sa panahon po natin ngayon. Amen ba? Dahil kung wala tayong mabuild na Timothy natin sa panahon ngayon, sigurado na ang church na ito ay mamamatay pag tayo ay nawala na. So ano dapat ang ating gagawin? Kailangan po nating mag-train, mga kapatid. Para sa ganon, ang gawain ng Lord dito sa San Mateo ay tuloy-tuloy. Amen po ba? Tuloy-tuloy hanggang dumating ang ating Diyos. Amen ba? Amen. So,
Sabi niya po rito, ang title ulit natin is Be Good Fighter of Faith Until the Last Breath. Ang synonym po ng fighter is, sabi niya rito, meaning niya soldier, fighting man, service woman, trooper, man at arms, boxer, or manlalaban. Pagka tinignan mo po sa Tagalog, okay, manlalaban, fighter, okay. Mandirigma, like soldier. Okay? Ang soldier po ay talagang always ready yan. Always, sinasabi nilang red alert. Hindi pwedeng, ano tawag dito? Kukupad-kupad. Laging red alert, laging on fire sila. Dahil hindi nila alam kung kailan, ano tawag dito, mamalasak or kailan sila lulusubin ng kaaway. So, yun po ang kahulugan ng fighter. Faith, pananampalataya po yan. Amen. Sabi niya dito sa lesson number 1 natin, to reach the word, sabi niya dito, Paul's charge to Timothy. Hiningi ni Paul ang oras ni Timothy. Amen po ba? Binigyan niya ito ng task. Bakit? Gaya po nung sinabi ko sa inyo kanina, nasa kulungan po siya. Kailangan na meron pong maghayag ng salita ng Diyos, merong magpatuloy sa kanyang ginagawa. Dahil siya po ay nakakulong at that time, pag ikaw ay nakakulong, ikaw ay umiikot lamang sa 4 na corner ng iyong pinaglalagyan. Amen, hindi ka makalabas, hindi ka makagawa ng ayon sa gusto mo dahil naka-corner ka lamang. Ngunit hindi po dito nagtapos ang journey po ni Paul. Anong ginawa ni Paul? Sinulatan niya po si Timothy. At sabi niya doon, to reach the word for God. Para abutin ang mundo sa salita ng Panginoon. Para abutin ang mundo para sa Diyos. Amen po ba? Yan po ang isa sa bilin or task ni Timothy sa buhay pananampalataya niya. Sabi niya rito sa verse 1, doon po sa binasa natin, in the presence of God and Christ Jesus, who will judge the living and the dead, and in view of this appearing and His kingdom, I give you this charge. Amen. I give you this charge. Sabi niya doon, sumulat ako sa iyo para ako ay hihingi sa iyo ng tulong. Dahil hindi ako makagalaw, dahil nandirito ako sa kulungan, alam ko na ito ang gagawin mo. Hiningian niya to ng charge, hiningian niya to ng task. Ano yung task na yun? To reach the word for God. Amen po ba tayo? Ano yung task natin bilang Kristiyano, bilang born again, bilang anak ng Diyos? Diba? Magiging task din natin to. To reach the word for God. Para abutin ang mundo, para dalhin sa paanan ng Panginoon. Amen? Sino rito yung na-born again? Tinanggap si Jesus bilang Lord and Savior niya? Amen. Lahat tayo. Tanong, sino yung nagdala sa'yo na ipakilala ang Diyos sa iyong buhay? Sino? Amen. Taong sino? Taong labas o taong tagaloob? Taong tagaloob. Amen. Yung nakakilala sa Panginoon. Bakit? Ito rin yung desire ng kanyang puso na dalhin ang mga tao sa paanan ng Panginoon. Tanong, kung nung ikaw ay tumanggap sa Panginoon, nagtatapos na lang ba yung task mo sa buhay pananampalataya? No! Ano dapat gagawin natin? Kailangan, meron din tayong madala sa paanan ng Panginoon. Amen ba? Continuous yan. Continuous yan. Kung ikaw dinala sa paanan ng Panginoon, nakatanggap ng salvation, hindi mo ba yan sasabihin sa ibang tao? Sabihin mo. Dahil maraming nag-aantay ng tagalabas ng salvation na hindi nila alam na merong buhay na walang hanggan na nag-aantay sa kanila. Amen ba? Amen. So, sabi niya po rito,
Kailangan natin ipangaral ang salita ng Diyos. Ipangaral natin ng maayos, ng totoo ang salita ng Diyos. Sabi niya rito, to manifest the majesty of His kingdom, upang ipaalam ang kadakilaan ng kanyang kaharian. Amen ba? Bakit tayo nagdi-desire na maglingkod sa Panginoon, magpatuloy sa Panginoon, kahit na aandap-andap na tayo, kahit na maraming mga balakid sa ating buhay paglilingkod, bakit patuloy sumusulong, nagle-level up pa rin tayo na maglingkod sa Panginoon? Bakit? Dahil yung ipinangako ng Panginoon ng kanyang kadakilaang kaharian. Amen! Excited tayo dyan! Amen po ba? Bakit ka nandito? Ang lakas-lakas ng ulan sa labas. Dahil gusto ko isang araw makita ko yung sinasabi ng Panginoon na grabeng kadakilaang kagandahan ng kanyang kaharian. Amen ba? Dahil kung wala tayong aim, wala tayong desire, walang ipinangako ang Panginoon sa buhay natin, maglilingkod pa ba tayo? Malamang hindi na. But because of yung pangako ng Panginoon sa buhay natin, kaya tayo naglilingkod. Amen. Ayaw man ng katawan natin pumunta ng Sunday service, we need to go. Bakit? Gusto kong isang araw makita ang kagandahan at kadakilaan ng kaharian ng Panginoon. Amen ba? Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sabi niya po sa Acts 2:28 verse 31, He proclaimed the kingdom of God and talked about the Lord Jesus Christ with all boldness and without hindrance. Amen. Ng buong katapangan at walang makakahadlang. Ito po yung lingkod na hinahanap ng ating Panginoon. Si Paul po, di ba? Grabing boldness niya na mangaral ng salita ng Diyos. Si Timothy, grabing boldness niya na magsalita ng salita ng Diyos. Bakit? Naranasan po nila. Amen? Naranasan nila. Kaya ganun na lamang sila magsalita, ganun na lamang silang mag-preach or ipagsigawan ng kadakilaan ng Diyos na buhay. Amen? Dapat ganyan tayo. Amen? Dapat ganyan tayo. Ipakilala natin sa ating mga kaklase, sa ating mga katrabaho, sa ating mga kapamilya. Huwag natin, itikom ang ating mga bibig, mga kapatid. Kailangan natin lumabas. Kailangan natin ipagsigawan ang Diyos na nagbigay sa iyo ng bagong buhay. Amen ba? Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Number 2, sabi niya rito, teach them to live the Word of God. Second po na sinabi ni Paul doon, teach them to live the Word of God. Turuan silang ipamuhay ang salita ng Diyos. Amen. Sabi niya sa verse, to preach the Word, be prepared in season and out of season. Correct, rebuke, and encourage with the great patience, careful instruction, for the time will come, when people will not put up with sound doctrine. Instead, to suit their own desire, they will gather around them a great number of teachers to say what their itching ears want to hear. Sa panahon po natin ngayon, ganun na po ang nangyayari. Why? Because we are living in a last days. Amen. Ang mga tao ay naghahanap na lang ng pleasant sa kanilang mga tenga. Naghahanap na lang sila ng mga preaching na maganda sa puso, komportable sa tenga. Ayaw na nilang makinig dun sa mga salitang very harsh. Amen. Ayaw na nilang makinig dun sa mga salita na nagko-correct sa kanilang buhay. Bakit? Kasi masakit sa tenga. Amen. Masakit sa tenga. Diba sabi ko noon, nung Mother's Day, pag kayo ginagalitan at dinidisiplina ng inyong mga magulang, siguradong masakit yan. Amen ba? Amen. Dahil kino-correct tayo. Walang magulang na nagdisiplina ng anak na ganito. Anak, uy, 2:00 na. Matulog ka na. Di
ba? Walang magulang na ganon. Tama, yung masarap sa pandinig at maganda sa puso. Walang magulang na nagdidisiplina ng ganon. Hoy anak, sana alas 3 ka pa umuwi. Ba't ang aga mo? Sorry po. Diba? Walang magulang na nagdidisiplina ng ganong tone of voice niya. Tama, kundi very harsh. Amen? Amen. Na yung hindi maganda sa pandinig at sa puso. Amen po ba? Amen. Sa pumapalakpak sa Panginoon. Teach them to live the word of God. Dahil isang araw, naglilitawan yung mga bulaan ng propeta. Ano yun? Nagsasalita sila sa nangan daw, quote and quote, ng Panginoon na maganda sa tenga. Ano yun? Prosperity gospel. Ano yun? Yung sinasabi nila na laligtas ka na sa Panginoon, kaya kahit na gumawa ka ng kasalanan, hindi ka na mapupunta sa impyerno dahil ligtas ka na. Maganda sa pandinig, di ba? Tama? Nakatanggap na ako ng buhay na walang hanggan. Pwede na pala akong uminom. Tama. Pwede na pala akong manigarilyo. Pwede na pala akong kung mangbabae. Bakit? Ligtas na ako eh. That is, maganda sa pandinig. Pero totoo kaya yon? Okay sa puso kasi walang guiltness. Tama. Hindi tayo guilty. Kasi ligtas na tayo eh. Pero totoo kaya yon? Ang pagdidisiplina ng Diyos, sabi niya, magkabilang taba. Na pag ito'y winasiwas niya, sa bawat area ng buhay natin, matatabas yan. Masakit. Amen po ba? Sino dito yung naranasan niyang nahiwa na hindi sinasadya ng kutsilyo o ano paman? Sino po rito? Amen. Masarap ba? Hindi ba masakit? Masakit! Amen. Sino dito yung nagkasakit ng ngipin? Diba lahat? Apektado. Ganun po ang salita ng Diyos. Masakit pero nagbibigay ito ng buhay, nagbibigay ito ng pag-asa, at nagbibigay ito na mapalapit tayo sa ating Diyos na buhay. Amen po. But teach them to live the Word of God. Ano ba? Sabi niya dito, Paul charged to Timothy, you need to preach and teach them. Be prepared in season and out of season. Correct, rebuke, and encourage with great patience and careful instruction. Amen. Kailangan natin mangaral ng salita ng Diyos kahit na ganitong umuulan. Tama ba ba? In season and out of season. Kunyari, for example, may Bible study ka. Meron kang masakit ang ulo mo. Merong mga 10 bagong kaluluwa doon. Hindi ka ba tatayo at ipagkalanda ka ng salita ng Diyos? Anong gagawin nyo? Sabi niya doon, in season or out of season. Even na meron kang problema, pag ikaw inatasan na tumayo at mag-preach ng Word of God, kailangan mong tumayo. Kailangan mong pumunta. Bakit? Sabi niya doon, in season or out of season, you preach the Word of God. Teach them. Turuan sila. I-rebuke sila kung kailangan. Amen po ba? That is love. Amen. Parang wala na pong nag-aamen Praise the Lord. Glory to God. Amen. Sabi niya po rito, si Paul po, andun yung ginapos siya, ginutom siya, kinulong siya, binugbog siya, pinalapa sa mga mababangis na hayop, at kung ano-ano pa. Ito po yung naranasan ng mga lingkod ng Diyos nung araw. Amen. Andun yung nagugutom sila, andun yung binugbog sila, andun yung pinalapa sila sa mga mababangis na hayop. Pero sila ba ay huminto doon? Hindi, nagpatuloy sila. Sabi niya dito, si Pablo ay tinuring na isang masamang tao. Ano pong ginawa kay Pablo? At ibinilanggo ng mahigit 5 taon dahil sa pangangaral ng Ebanghelyo. Oh my God, 5 taon, 15 taon. Amen. Sino rito yung nakulong na dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos? O, wag na lang nakulong. Yung pinahiya dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos. Sino dito?
O yung iba pinahiya, nawala na rito. Hindi na nag-church. In season and out of season. Kahit feeling mo na, Lord, parang ayaw ko mag-church. You need to go. Amen? Parang, Lord, ayaw ko mag-share sa aking mga kaklase. Parang, wala ako sa mood. You need to preach boldly. Bakit hindi mo alam yung isa doon ay magtatangka ng magpakamatay? Pero nung narinig ang salita ng Diyos sa pamamagitan mo, hindi na siya nagpakamatay. Ngunit tinanggap niya si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. Blessing ka ba? Amen. Amen! Hallelujah! Blessing tayo. Blessing tayo when we preach the Word of God, when we teach the Word of God to people who need God. Amen ba? We share that Paul, that apostle, fighter of his faith until the last breath. Kung nakita niyo po si Paul sa buhay pananampalataya niya po. Amen? Sino po rito yung nakakilala kay Paul? Ulit? Sa buhay pananampalataya niya, madali ba ang tinahak niyang buhay pananampalataya? Hindi. Pero inilaban niya yon dahil alam niya kung saan siya patutungo isang araw ng kanyang buhay. Amen ba? Yung grabing pananampalataya niya, inilaban niya yon. Eh dito sa atin, lahat tayo matampuhin. Minsan pag merong nag-check sa ating karakter, hindi ka na mag-church. Tama ba ba? Minsan wala lang si mentor, hindi ka na pupunta sa Bible study. Minsan napagsabihan ka lang, hindi ka na lumitaw kailanman sa church. Si Paul, matindi pa tayo, emotion lang. Amen po ba? Tayo emotion lang, ego lang natin to. Pero nagagawa natin talikuran ng paglilingkod. Si Paul po, 15 taon siyang kinulong, ginutom, binugbog, kinulong, at kung ano-ano pa. Pero nagpatuloy siya sa paglilingkod. Amen ba? Sino rito ang gustong gayahin ang paglilingkod ni Paul? Amen. Ipalakpak mo yan sa Panginoon. Hallelujah. Hindi ka sa akin nangako, kundi sa Panginoon. Amen ba? So, what about us today? We like Timothy, we are commanded to always be ready for God's word. Tayo po ay parang si Timothy. Sinacharge tayo ng Panginoon na kailangan natin ihayag ang kanyang mga salita. In season or out of season. Amen ba? Preach and teach them, be prepared in season and out of season. Hindi ka man ready, may dinadanas ka man, may mga pagsubok ka man hinaharap, may sakit ka man, ikaw ba ay, tawag dito, pinagkait ng pagmamahal, you need to share the Word of God. Amen ba? Bakit? Dahil kailangan yan para sa pamamagitan mo, marami pong tatanggap ng buhay na walang hanggan. Amen. So, ano pa? Correct, rebuke, and encourage with great patience and careful instruction. Kailangan natin i-rebuke ang sino mang mga mahal natin sa buhay na gumagawa ng ano? Hindi na matuwid sa Panginoon. Okay? May naaaral ba? Amen. Dapat ganyan din tayo mga kapatid para tayong si Timothy. Di ba may time na sinuway siya ni Paul? May time na kinorek siya, may time na nirebuke siya. Ganyan din tayo. May mga time na nire-rebuke tayo ng mga elders. May time na nire-rebuke tayo ni pastor, ni pastora. Amen ba? Huwag po tayong mag-import ng hininakit sa kanila. Amen. Bakit? Dahil isa po na binagbigyan ng responsibility na i-guide kayo, mga kabataan, mga leader ng church na ito. Amen ba? So pag kayo ay kinorek, be patient. Ang sasabihin nyo, mahal ako ni elder, kaya niya ako kinokorek. Mahal ako ni pastora, kaya niya ako sinokorek. Tama po ba? Always be standby, always on duty, ready to go. Kailangan po tayo ganun. Ready to correct, rebuke, and encourage.
Pag tayo naman mga elder, pag tayo po ay nirebuke din ng mga kabataan, hindi rin po dapat tayo magagalit. Bakit? Dahil hindi natin alam ang sarili natin kung tama na ba tayo o mali tayo. Tama po ba? Tanging ibang tao lamang ang makakalam. Ako, ina-admit ko po, pag meron kayong nakita na hindi na ayon sa kalooban ng Diyos ang aking inaaksyon, kaya niyo po akong i-rebuke. Kaya niyo po akong i-encourage. Gusto ko po yan. Bakit? Dahil sa sarili ko, hindi ko alam kung tama na ba yung sinasabi ko, yung inaasal ko, yung attitude ko. Hindi po ako makakapagsabi na tama ako. Wala pong taong nagsasabi na ako, mali ako, oo, inaamin ko. Wala. Tama? Lahat tayo, gusto natin tama every day of our life. Pero tanging tao lang, kapwa natin tao, kapwa natin kapapanalig, ang siyang magko-correct sa atin. Kaya pag kinorek tayo, no hard feelings. Bakit? Dahil ang nag-correct sa atin, mahal nila tayo. Amen ba? Parang ayaw na Ang salita ng Diyos ay magkabilang tabak. Amen ba? Amen. So number 3, na-charge po ni Timothy ni Paul kay Timothy, lead them to live the word of God. Sabi niya po rito, sinulat ni Pablo, 3 ulit na ako'y hinampas ng mga pamalo, minsan ako'y pinagbabato, 3 ulit na akong nawasakan ng barko, 1 araw at 1 gabi ako'y nasa laot. Sabi yan ng 2 Corinthians 11:28. At sabi niya po, ito yung naranasan po ni Paul para ihatid lang sa bawat isa ang salita ng Diyos. Amen. Ano po yung diferensya natin kay Paul? Tao lang din si Paul. May 2 mata, 2 kamay. Ano ba? 1 ulo. May 5 senses. Tama ba ba? Anong pinagkaiba natin kay Paul? Yung desire ng puso niya na maglingkod sa Panginoon. Amen. Sabi niya doon, lead them to live the word of God. Sabi niya, for the time will come when people will not put up with sound doctrine, instead to suit their own desire, they will gather around them and great number of teachers to say what their itching ears want to hear. Darating at darating po yan sa ating kapanahunan na meron pong mga bulaan ng propeta na ililigaw tayo sa tamang katotohanan. Be prepared. Kaya nga sabi nga doon, living a sacrifice of God. Maging living testimony tayo sa Panginoon. Pangunahan natin silang mabuhay para sa Diyos sa pamamagitan ng hindi pag-ayon sa mundong ito. Amen po ba? Yun po ang kailangan nating i-lead sa mga tao na nililid po natin, na kinasasakupan natin, being a living sacrifice to God. Sabi niya dito, as the lust of flesh, sabi niya dito, for example, as the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Yun yung mga matitinding inaalok ng mundong ito. Amen. Na minsan ay napupunta tayo doon. But because of the love of our fellow men, the love of our family in church, inaabot tayo ng grasya ng Panginoon. Amen. Sabi niya dito, what is the lust of the flesh? Lahat ng bagay na nakakasakit sa ating mga laman at nagsasangkot ng labis na pagnanasa sa pagkain. Amen. Yung mga high blood dyan, yung may mga nararamdaman, iwas sa pagkain. Tama, lust of the flesh. Ano ba? Sabi niya rito, pagkain ng sobra at yung mga bawal sa atin. Lalong-lalo, sino po rito yung mga nag-e-edad na? Isa ako dyan. Hindi na nga nag-e-edad yung mga, kahit mga bata na, di ba? May mga sakit at karamdaman. So, wag natin, sobrang, yung lust of the flesh natin, wag natin masyadong sundin. Kasi pag etong mga mata na to nakakita ng lechon, halos
akin na lang to. Amen, ganun kasarap. That is lash of the flesh. Okay, mga pagkain. Ano ba? Sabi niya rito, ano pa yung mga lash of the flesh? Yung mga soda. Tama po ba? Mga soda, mga alak. That is lash of the flesh. Minsan, ano ba, yung mga bagay na hindi dapat. Yari, meron ka ng diabetic. Kumakain ka pa lang ng mga, umiinom ka ng soda, ng kung ano-anong nakakapag-trigger sa diabetic mo. Anong mangyayari sa'yo? Amen? Anong mangyayari sa'yo? Mapapabilis ang buhay mo. Ano pa? Yung pag-inom ng alak. Tama ba? Kailangan na iwasan na natin yan. Yung bayaw ko po, siguro, kaya niya pang mabuhay. Binibigyan pa siya ng Lord na mabuhay ng mahabang panahon. Pero pinaikli niya to. Bakit? Araw-gabi umiinom siya ng alak. Bakit ka umiinom? May sakit ka na nga. Ito yung nagpapabigay ng gamot ko. Wow, gamot yung alak. Bakit? Para pag daw napuno yung katawan niya ng alcohol, hindi niya na maramdaman yung sakit ng kanyang katawan. Tama po ba? Yung mga manginginom. Sino manginginom noon? Noon yon. Sino? Uy, good boy Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Hallelujah! Ganun po daw, quote and quote, kasi hindi ko naman naranasan yon. Pag ang katawan mo ay punong-puno ng alcohol, okay, hindi mo na maramdaman ang mga masasakit sa kalakalamnan mo, or kahit natuturukan ka ng injection, hindi na po iyon tatalab. Hindi mo na iyon mararamdaman ang sakit. Bakit? Kasi ano tawag dito? Yung alcohol sa katawan mo. Tama ba? Yung alcohol po sa katawan mo. So, ano ba? Sabi niya po dito, what is the lust of the eye? O eye. Diba? Mga material na bagay, lalong-lalo na ang mga girls. Ang girls po, pag mainit ang ulo, saan pumupunta? Sa mall. Tama? Anong ginagawa sa mall? Nagwi-window shopping. Sa pamamagitan ng pagsha-shopping or window shopping, totoo yun. Kasi ako, ganun din ako. Pag ako nagagalit, ako ay, alam mo yung hindi maganda ang timpla ng aking ulo, pumupunta ako sa mall. Tama ba? Pumupunta ako sa mall. At pagka nakatingin-tingin na ako dun sa mga ibinebenta doon, ay bumababa na yung level ng galit ko or ano man dyan. Amen. Tama ba mga girls? Mga nanay, tama ba? Parang walang nanay na umamin na. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. So yan yung mga last na kailangan na iwasan po natin. Sabi niya po rito, be radiant testimony to God's goodness. Maging radiant testimony. Ano yung radiant? Sabi niya to, maging isang maningning na patutuo sa kabutihan ng Diyos. Dapat maging good example tayo. Laging good example tayo. Lalong-lalo na pagka tayo ay nakikitang nagpupunta sa church. Amen ba? Lalong-lalo na pag tayo ay nangangaral ng salita ng Diyos. Lalong-lalo na pag tayo ay mga nanunugtog sa church. Yung merong mga title sa church. Amen ba? Be radiant. Tayo ay maningning sa mata ng tao. Maging good example po tayo. Amen. Sabi niya po ng 1 Corinthians 11, Apostle says, I imitate me just I also imitate Christ. Kailangan na ang i-imitate po natin ay ang Panginoon. Hindi ang mga taong nakapaligid sa atin. Bakit? Tayo ay nilinis na ng Panginoon. Tayo ay pinagtawad na ng Panginoon. Tayo ay nasa Panginoon na. Kaya kung ano man yung mga inaalok ng mundong ito, talikuran na natin. Amen ba? Talikuran na natin. Nilinis na tayo, maging magandang testimony tayo sa lahat ng tao sa paligid po natin.
Sorry po, hindi lang po tayo nagiging banal pag araw ng Sunday. Dapat every day of our life, banal po tayo. Bakit? Tayo ay tinubos sa dugo, laman at buhay ni Kristo. Amen ba? Tuwing gagawa tayo ng mga bagay na sa mundo umaayon, lagi mong tatandaan, tinubos na ako ng dugo ni Kristo, ng buhay ni Kristo, ng laman ni Kristo. Bakit pa ako aayon sa mundong ito? Amen? Dapat yan lagi ang ilalagay natin sa isip natin. Sa tuwing may nagyayakag sa atin na, pre, inom muna tayo, hindi lang. Pwede ka naman makiupo. Pero pag tinatagayan ka na, wag na. Bakit? Lagi mong tatandaan, tinubos ka ng buhay ni Kristo. Amen. Ay, hindi pa naman Sunday eh. Wag na lang muna akong manigarilyo or wag na lang muna akong uminom sa ganitong araw na lang. O hindi kaya, sige. Sige, pwede ako niyan. Wala pa namang Sunday, wala pa namang Saturday, hindi pa naman practicean, wala namang prayer pa doon. Tama, dapat hindi na. Amen? Talikuran nyo na. Pati yung pakikipag-marites. Tama? Ay, hindi pa naman Sunday eh. Ano yun, Mare? Sabi ni ganito, sino yun? Talikuran nyo na. Bakit? Lagi nyong tatandaan, tinubos tayo ng laman, ng dugo, ng buhay ni Kristo. Amen. Amen. So maging maningning tayo sa ibang mga tao para sa ganun hindi pa bumubuka ang bibig natin para i-invite sila, pupunta na sila. Bakit? Nakikita sa buhay mo eh. Amen. Nakikita sa araw-araw mong buhay ang presensya ng Panginoon. Bakit tayo ganito? Amen. Dahil pinaprocess pa tayo ng Panginoon. Amen ba? Huwag niyo akong harangin dyan sa labas, ha? Okay, ano pa? Lesson number 2, Paul cautioned to Timothy. Merong caution na nangyayari. Merong binigay si Paul na caution na kailangan ni Timothy mag-ingat. Sabi niya dito, verse 3, for the time will come when people will not put up with sound doctrine, instead to suit their own desire, they will gather around them and great number of teachers to say what their itching ears want to hear. So with regard to false teacher, ito yung sinasabi ko kanina, people will not put up with sound doctrine. Hindi na po sila nakikinig sa totoong salita ng Diyos. Tama, kundi nakikinig na lamang sila sa mga salita na kaaya-aya at kontento sila sa buhay nila. Sabi niya dito sa verse 3, sapagkat darating, letter B na tayo, bumabalik. Letter B, people will turn away from the truth. Okay, ingat kayo dahil people will turn away from the truth. Isang araw, bantayan niyo po yung mga dinidisciple niyo, bantayan niyo yung sarili niyo. Okay, dahil isang araw, pag wala ka sa salita ng Diyos, wala kang pundasyon sa salita ng Diyos, baka makita mo yung sarili mo, ang layo mo na pala sa katotohanan. Amen? Kaya importante po na tayo po ay magsimba, makinig, mag-aral, magbasa ng salita ng Diyos. Akala mo, ay okay to, sige, okay to. Para naman sa Lord to eh, sabi ng nangangaral sa social media, ganito, ganyan, ganun. Para hindi ka magising ka na pala, ang layo mo na pala sa katotohanan. Amen? So watch out. Watch out, mga kapatid. Ano pa? Sabi niya dito sa 2 Timothy 3:3-5 sa Magandang Balita Bible, dapat mong malaman na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan. Sapagkat ang mga tao ay nagiging maibigin sa sarili, maibigin sa lapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, swail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Sila'y magiging walang pagmamahal sa kapwa, walang habag, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, marahas at walang pagpapahalaga sa mabuti. Sila'y
magiging mga taksil, padalos-dalos, mayayabang, maibigin sa kalayawan sa halip na maibigin sa Diyos. Sila'y may anyong pagiging makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang buhay. Amen? Yung nagiging yung word, sorry for the word, nagiging plastic na lang tayo. Maging babaw na paglilingkod, wala naman sa buhay. Yan po yung darating dito sa mga huling araw ng pagdating po ng ating Panginoon. Kaya sabi niya, watch out. Watch out. Okay? Let us see, with regard to His faithfulness, we need to concentrate to the ministry entrusted to us. Kailangan natin pagtuunan ng pansin ang mga ipinagkatiwala sa atin ng Diyos na mga trabaho. Amen po. Pag ikaw ay manganganta, magkwan ka tawag dito, ibigay mo yung the best mo, mag-research ka para ma-level up yung pagtugtog mo sa Panginoon. Pag ikaw ay evangelism, mag-level up ka, ituon mo yung buhay mo, yung puso mo sa panawagan ng Panginoon. Amen ba? Pag ikaw ay tinawag na mag-share ng Word of God, gawin mo po itong challenge. Amen? Dahil hindi lahat na tinawag para mag-preach ng Word of God. Amen po ba? Ano pa? Sabi niya rito, Paul charged to Timothy. Sabi niya rito, by asserting his works, sa pamamagitan ng paghahayag ng kanyang mga gawa, sabi niya sa verse 6, sapagkat dumating na ang panahon na pagpanaw ko sa buhay na ito, ako'y mistulang isang handog na ibubuhos sa dambana. Si Paul po ang nagsasalita dito. At ito ay sinasabi niya kay Timothy. Sabi niya dito, pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban, natapos ko na ang dapat kong takbuhin at nananatili akong tapat sa Diyos. By affirming His worth. Amen. Sa pamamagitan ng pagpapatibay ng kanyang pagkakataon na ginawa niya na ang lahat sa paglilingkod na. Ginawa niya na ang lahat ng kanyang makakaya para sa salita ng Diyos. Amen. Sabi niya po rito, kaya naghihintay sa akin ang koronang gantimpala para sa mga namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos sa araw na iyon. Ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang siyang magpuputong sa akin ng korona. Hindi lamang sa akin kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang pagbabalik. Question, sino rito yung gustong maputungan ng korona? Sino rito yung gustong masuotan ng korona? Parang, amen. Parang ayaw niyo na. Sino rito yung gustong masuotan ng korona isang araw? Amen. Amen. Kapatid, bakit ka andi rito? Bakit ka nagpapatuloy sa paglilingkod mo? Kahit na anong mga balakid sa buhay mo, kasi isang araw gusto mong madaupang palad ang Diyos na tumawag sa atin. Hindi po ba? Hindi po ba? So, ang lahat ng tao na nag-respond sa panawagan ng Lord, na gumagawa ng panawagan ng Panginoon, isang araw puputungan yan ng korona na ibibigay sa atin ng Diyos na buhay. Amen? Hindi ka ba nun proud? Na habang lumalakad ka sa kalangitan, nakataas na o ka, bakit? Kasi yung ginawa mo sa lupa ay worth it para bigyan ka ng Panginoon ng reward. Amen ba? Nakakapag-aral ba tayo? Amen. Sabi niya dito, He will receive the crown for righteousness, receive as His reward. Pag ikaw ay maayos sa harapan ng Panginoon, sinusunod ang lahat ng gusto ng Panginoon sa hirap at ginhawa, isang araw, lahat ng gagawin natin sa kaharian ng Panginoon, lahat yan ipagtutuos po natin sa Kanyang harapan. Amen. May makakita man o wala sa panawagan ng Diyos sa buhay mo, isang araw may Diyos na mag-judge sa lahat ng ating mga ginagawa. Amen. Kaya gayahin natin si Paul. Gayahin po natin si Paul na walang sawa o walang patid ang kanyang pagmamahal sa Panginoon. Amen.
Yan po dapat ang hindi mawala sa atin, ang pagmamahal natin sa Panginoon na nagbigay ng buhay sa ating mga buhay. Amen ba? Sabi niya rito, conclusion, pinagkatiwalaan tayo ng Diyos ng mahalagang ministeryo. Amen po ba? Sino po rito yung may mga panawagan sa Panginoon? Tinawag ng Panginoon para sumayaw, tumugtog, mangaral, at tingnan ang kanyang iglesia. Lahat tayo, amen ba? Tinawag ng Panginoon sa kanyang mahahalagang ministeryo. Kaya't maging tapat tayo sa pagtupad ng mga ito hanggang sa huling sandali ng ating buhay. Amen ba? Para sa kaluwalhatian ng Diyos at ang koronang nakalakhan para sa atin. Sabi niya po sa 2 Timothy 4:7, ito po yung iiwan ko po sa inyong mga salita ng Diyos. Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban, natapos ko na ang dapat kong takbuhin at nananatili akong tapat sa pananampalataya. My dear brothers and sisters, we need to be a good fighter of faith until the last breath of our life. Amen po ba? Amen. Palakpakan natin ang Diyos sa buhay and please stand up. Come on, stand up. Hallelujah, hallelujah. We worship you, God. We glorify your name. We bless your name. Kausapin mo ang Panginoon ngayon. Ikaw lamang ang nakakaalam at ang Panginoon. Yes, tinawag ka ng Panginoon. Hindi accidentally na tinawag ka ng Panginoon. Ngunit ikaw ay pinik ng Panginoon sa karamihan para paglingkuran siya. Ngayon, kausapin mo ang Panginoon. Kung may mga times na nakagawa ka ng kasalanan na hindi ayon sa kalooban ng Panginoon, ihingi mo yan, kapatid, ng tawad. Mapagpatawad ang Diyos natin. Binibigyan tayo ng maraming mga chances para ayusin ang buhay natin, para isang araw, yung sinasabi ng corona ay matanggap natin sa buhay na ito. Come on. Hallelujah, hallelujah. As we worship the Lord, kausapin mo ang Panginoon. God is here in the midst of us. Come on. Hallelujah. Oh, we worship you, God. Glorify your name. We bless your name, Father. Hallelujah. Hindi aksidente na narinig mo ang mga salitang ito. Hindi aksidente na nandito ka para marinig mo ang pangako ng Diyos, ang mga aral ng Diyos sa buhay natin. Oh, hallelujah. Oh, we worship you. Salamat sa iyong mga salita. Oh, hallelujah. Salamat sa pagtutuwid mo, Panginoon. Salamat sa pag-aayos ng aming buhay. Salamat, O Diyos, sa iyong kadakilaan, sa iyong pagmamahal sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, sa umaga nito, Panginoon, hayaan niyo na inyong mga salita ay itinumubo sa aming mga puso, Panginoon. Alam namin, O Diyos, na ikaw ang Diyos na tumawag sa aming lahat, tumawag sa bawat isa po sa aming Panginoon, na Lord God, na nagampanan namin ang panawagan mo sa buhay na ito, sa buhay pananampalataya namin, O Diyos, na maging warad kami sa mga tao, Panginoon, na magawa namin, Lord, na i-share ang iyong mga salita sa bawat mga taong nangangailangan sa iyo. Dalangin din namin, Panginoon, Lord, na hayaan mo, O Diyos, Lord, na ang buhay na ito ay para sa iyo lamang, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon, na layuan ang lahat ng mga bagay dito sa mundo, Panginoon. Layuan ang mga bagay na nakakasalansan sa iyong kalooban, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy mo pong ipaalala sa amin na kami po ay para sa iyo na, hindi sa mundong ito, Panginoon. Kaya, Panginoon, humihingi po kami ng habag at grasya sa iyo. Tulong niyo, Panginoon, na ang mga bagay, Lord, na kailangan ay gagawin namin para
para sa iyo magagawa po namin. At ang mga bagay, Panginoon, na sa mundong ito ay, Lord God, ay kailangan na ma-overcome namin, Panginoon. Lord, hayaan mo na maging, Lord God, example kami sa mga tao na kung saan, Panginoon, nakakakilala na kami ay anak nyo at sumasamba kami sa iyo, Panginoon. Ama, maraming pong salamat. Salamat, Lord, sa mga kapatiran ko na nandito, Panginoon. Salamat sa mga buhay nila, Panginoon. Regalo mo po sila sa iglesyang ito. At ikaw, Panginoon, ang isang araw magre-reward sa kanilang mga buhay, Panginoon. Dalangin namin, Lord, na patuloy mo kaming samahan sa iglesyang ito, Panginoon. At Lord God, sa bawat isa po sa amin, Lord, hayaan mo na magkaroon kami ng personal encounter sa iyo, Panginoon. Personal na makausap ka, Lord God, sa buhay na ito, Panginoon. Dahil isang araw, Panginoon, gusto rin namin na maputungan ng corona na ipinutong mo, Panginoon, kay Pablo, Panginoon, sa buhay pananampalataya niya, Panginoon. Ama, i-bless mo po ang iglesyang ito. I-bless mo po ang